Herbosa out, Pujalte in. Nagbitiw na si Health Secretary Ted Herbosa dahil umano sa health reasons. Nag-resign ng kalihim sa gitna ng kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng Bukas Centers, Purok Kalusugan, Yakap at iba pa. Sana raw ipagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ng paumanhin sa Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinalaang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastusan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first-class plane accommodation ng kanyang mga tauhan papunta sa Geneva, Switzerland. Kamakailan question din ni House Deputy Speaker at former Health Secretary Janet Garin ang donasyon ng DOH sa World Health Organization. Nagkakahalaga ito ng $10 million o 620 million pesos, mas malaki kesa sa donasyon ng Singapore na $100,000. Pinuri naman ni Garin ang kapalit ni Herbosa bilang kalihim. I congratulate Dr. Briggs Pujalte. Nakatrabaho ko siya ng matagal. When the Philippine Orthopedic Center was being privatized, at nakita nga namin na defective yung kontratang yon, siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto yung grupo-grupo sa loob. Si Dr. Jose Bretanio Briggs Pujalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng Health Department at meron na siyang 3 dekadang experience sa public healthcare. Nagtapos si Pujalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business. Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Pujalte na naging direktor din ng Nooy National Orthopedic Hospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Nagsalita na ang Malacanang kasunod ng resignation ni Health Secretary Ted Herbosa. Giit ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi pagkakasangkot sa kontrobersya ang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim. Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.